So, what's up sa inyo mga tit kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik na naman tayong muli dito sa Arise Crossover. So, mga tit kuya, medyo bababaan ko lang yung energy ko ngayon kasi kakagising ko lang, no? Actually, nagising ako kanina maaga, mga 6 AM. Tapos, trinay ko yung update saglit. Tapos, natulog ulit ako. Ngayon, natak ulit ako kasi puro na ako puyat ng mga nakarang araw. Pero yun nag-update na po, dumating na yung final Halloween update. So ngayon, bibigay ko sa inyo full review ng mga update and magbibigay na rin ako ng mga tips or anything na regarding sa update na makakatulong sa inyo. So bago natin simulan tong video to or bago tayo mag-proceed mga atid kuya, syempre wag nating kalimutan ang mga nagpapa-wash out. Now mga ating kuya, para po dun sa first two part ng ating update logs, no? Ano lang sila, parang improvement or mga fixes lang po. Nothing major naman. Pero yung sa fixes, may nakalagay doon na pag na-delete nyo daw yung Halloween Monarch nyo, yung gento, pwede atang mag-rejoin tapos babalik siya sa inyo. Hindi ko sure pero wag nyo itatry yun kasi yung sabi sa lag, rejoin if you delete it. So, hindi ko alam kung ganun yung pagkakaintindi ko kung tama. Pero, other than that, wala namang masyadong ibang binago doon sa fixes na sobrang game-changing. Okay? Mga improvements lang katulad sa UIs, no? Dito. Medyo responsive na yung mga buttons dito. Tapos yung sa skills, makikita nyo na kung ano yung mga skills na meron kayo. Actually, kita nyo naman na to. Tapos dito pala, dati kasi hindi siya na-unequip. Ngayon na pwede nyo na siyang i-unequip. So ngayon dito tayo sa isa sa mga magagandang dumating ngayon na update, no? So mga atit kuya, dinagdagan na po nila ng soft PT yung sa boss rush, yung pag-grind nyo ng relics and accessories. Tapos yung sa pumpkin, para po mas mapadali ang collection nyo. Kailangan nyo po yan para sa title, okay? So ginawa nilang mas madali para para makahabol pa yung mga late na makakalaro. Kasi ito na yung final Halloween So kung hindi kayo makakahabol, hindi nyo po makukuha yung title. So yung soft PT is tutulong sa inyo lalo na kapag hirap na hirap kayo. Kasi minsan talaga, lalo na dun sa insane, di ba yung insane, medyo problematic yung insane. So yung pag-drop ng relic or nung accessory is medyo mababa. So, kailangan matsambahan nyo talaga. Kaya kung di nyo pa kompleto mga atit kuya, simulan nyo na mag-grind kasi ito na po yung last chance para makompleto yan. Again, kailangan nyo po yan para sa Halloween na title, okay? So, another thing na nabago na naman, sa auto-destroy mga atit kuya, sabi doon is, pwede na kayo mag-automatically destroy kahit na wala siya sa index, okay? So, pagkakaintindi ko doon, kailangan nakaayos siya dito sa auto-destroy nyo ng shadow rank and weapon rank. So, kahit wala na kayo wala kayo sa index, as long na yung rank nila is tatama sa auto-destroy nyo, mag-auto-destroy pa rin. Sa pagkakaintindi ko ganun na po. And may nadagdag na bagong ranks dito sa auto-destroy which is yung MR. Pero sa logs is merong MR+. Ngayon, wala namang MR+ dito. So, hindi ko alam kung nakalimutan nila. Pero walang MR+. Kita nyo naman, MR lang yung pinakamataas. Then, next naman mga tit kuya is ang mga Halloween Daily Rewards. So, Halloween Daily Rewards, makikita nyo yan sa gilid, no? Sa baba lang siya ng teams and sa taas ng wheel. So makikita nyo dito, meron tayong Halloween Daily Rewards every day. Maglalagin lang kayo, pwede nyo nang i-claim, no? Then huwag nyo kakalimutan kasi ilang days na lang 8 days na lang po yung Battle Pass. Ibig sabihin mawawala to in 8 days. Okay, so kailangan masaktuhan nyo to kasi nandito yung subtitle, kailangan nyo to. And nandito yung shadow pang which is kailangan nyo din. Maganda yung potion of bundle pati yung mount. Pero ito yung pinakakailangan nyo dito, yung shadow pang tsaka yung subtitle ata tong Halloween hair. Katulad dun sa summer hair. So maganda yan kasi maganda yung buff nung
subtitle. So magandang makuha nyo. So Kuya Len, bakit ba importante yung ano na yan, shadow pang na yan? So sa mga gustong makakuha ng shadow o yung Halloween Monarch title, kailangan nyo po kasi makompleto lahat ng anything related sa Halloween. Okay, tignan natin yung index. Sa Shadow mga atit kuya, kailangan makompleto nyo yung Halloween 2025. Lahat to, dapat meron kayo, okay? Pag wala kayo nito, hindi nyo makukuha yung title. Dito naman sa weapon, dapat po, meron din kayo lahat, no? Nilabas na yung Darkbringer, which is mamaya pag-usapan natin. Dapat kompleto nyo na to this week, no? Bago yung next update. Sa Relics, dapat kompleto nyo na din. Mahirapan lang kayo dito sa Crown of Ember Kings, pero may soft pity na nga, 'di ba? Para matulungan kayo. So madali na lang siguro 'yan. Kailangan niyo lang makahanap ng team of 6 na tutulong sa inyo or team of 5 kasi pang-anim kayo na tutulong sa inyo para sa insane boss rush, no? Ako kasi nakompleto ko na. Then yung accessory, kailangan kompleto nyo na din. Since may PT na rin yung accessory, madali na lang po i-farm yan, okay? Huwag kayong magtatamad-tamad kasi pag hindi nyo na kompleto, hindi nyo po makukuha yung title. So dyan din papasok tong Shadow Fang. Part siya ng Halloween, kaya kailangan nyo po yan, okay? Hindi ko alam kung itong nasa AFK rewards is part of Halloween. Feeling ko hindi. Kasi sabi nyo dati, yung sa accessory ng summer is nasa AFK. Pero ngayon kasi, meron namang skin na nandito. Okay, so malalaman natin yan bukas kung ito lang yung kailangan kapag nakuha ko na. Kasi yan na lang yung pinakakailangan ko. Pati yung mga skin. Okay, dapat meron kayo nitong mga skin kasi Halloween din sila. Okay, limited nakalagay yun. So, unahin yung i-crop to kasi baka makakalimutan nyo to na nag-exist pala sila. Baka makalimutan nyo kasi nga nandito pa sila nakalagay sa crop menu. So, hindi lahat mapapansin to. Kaya maganda kung i-crop nyo muna to before anything else para in the end wala na kayo makalimutan, okay? Then next naman mga tit kuya, pag-usapan natin yung bagong Halloween raid. Yes, bago na po yun. Hindi naman bago yung Halloween raid pero may bagong drops na. Okay, as long na may key kayo, ang idadrop po ng Halloween raid is meron po kayong makukuhang bagong weapon na Darkbringer. MR po siya, depende sa rank nyo, okay? Kaya I recommend magpa HR plus muna kayo bago kayo mag-grind nito kasi hindi nyo mamamaximize yung drop, okay? Kailangan HR plus kasi ako eh. Siguro kailangan HR plus para makuha tong MR or kahit HR pwede na. Yun yung di ko sigurado kasi HR plus ako, hindi naman pwede baba ng rank dito kaya hindi ko masasabi. Then pagdating naman sa Shadow, makakuha po kayo ng MR plus na Halloween Monarch. So sayang lang yung oras ng pag-grind ko kahapon kung bibigyan lang din pala ako nito ngayon. So ito naglaro nga ako saglit kanina pagkagising ko. Ito MR plus bibigay sa inyo, okay? Hindi siya katulad nitong magandang Halloween na Monarch. Kasi parang super limited lang ata to. Kasi kita nyo naman yung border, ibang-iba siya. Pero MR plus pa rin yan. So, yan pa rin yung magiging pinakamagandang Shadow for now. Kaya maganda. Madami kayong stock ng keys, no? I-solo nyo lang, okay? Mas madali solo. Huwag na kayo magsama ng kung ano-ano. Kasi ang hirap, ang tagal. Ang hirap, ang tagal mag-grade kapag may kasama kayo, okay? I-solo nyo na lang. Alam ko, sa pagkakaalam ko, nabalitaan kong merong mga specific shadows, okay? Specific shadow na mas malakas yung damage dito sa raid, okay? Ang nagsabi sa akin, meron daw sa video ni Sister Guard. So, panoorin nyo na lang yung video ni Sister Guard kung ano yung mga shadow na yun. Kasi hindi ko nagagawa ng content yun. Kasi si Sister Guard gumawa na. So, hindi ko na kailangan gawan. So, panoorin nyo na lang sa kanya kasi nasa kanya yung list sa pagkakaalam ko. Kasi sinabi lang din sa akin. Hindi na rin ako kumuha nun kasi kaya ko naman kahit walang ganon. Pero yung sa mga tamad umilag, okay, kailangan nyo yun. Yung mga tamad umilag, kailangan nyo yun para hindi na kayo iilag. Yung mga shadow na yun, mas malakas yung damage compare sa shadow na ginagamit nyo kapag nasa Halloween raid. Okay, sa Halloween raid lang na gani mga shadow na yun. Pero ulitin ko, nasa video po ni Sister Guard, panoorin nyo na lang. So anyway, hindi naman yung pinakamaganda talaga ngayon. Yung pinakamaganda pero medyo nakaka lang ng konti is meron na po tayong potion na pantigil. Okay, yung pwede nyo patigilin yung potion nyo. Makikita nyo yun sa settings. Tapos punta kayo dito sa bandang taas, ang babanda to. Dito ata to.
Yan, sa gameplay, so pinakauna ng gameplay, stop potion, okay? So makikita nyo yung potion ko sa pinaka bottom right, okay? Na naka-stop yung EXP ko. So maganda siya kasi na-stop natin potion, pero ang pangit dito mga atit kuya, once na-i-start nyo to, gagana lahat ng potion. Hindi nyo siya pwedeng i-stop paisa-isa kung anong gusto nyong paganahin. Kumbaga hindi sila nakiklik na i-click mo na lang tapos yun na yung pwedeng potion na i-stop mo. Mas convenient yun kumbaga compare dito. Kasi kung gagamitin mo tong stop potion, paano yung ibang potion na ginagamit mo, magagamit mo din kahit hindi mo kailangan, 'di ba? So sayang lang. Kaya mas maganda sana kung ginawa nila is yung parang pwede nyo i-click pa isa-isa yung mga potion para alam nyo yung potion na or makokontrol nyo yung potion na gagamitin nyo sa hindi nyo gagamitin. Kaysa kapag may stop potion nga pero once na tanggalin mo yan, magagamit lahat ng potion yung timer nila. Pero kudos pa rin sa devs, no? At least ginawan pa rin na lang ng paraan para mapastop yung potion. Hindi naman ako sobrang nagreklamo. Siguro magkakaroon ng pagbabago yan in the few updates. Siguro gagawin nilang ganun katulad sa Anime Eternals. Palay nyo. Kasi yung Anime Eternals, ganun yung potion, ganun gumagana yung potion nila. I hope na ganun yung mangyari para mas madali makontrol yung potion natin, no? So mga atin kuya, meron na naman tayong bagong quest. Ngayon, hindi ko mapapakita sa inyo yung mga bagong quest kasi nga, hindi ko pa po nakiklaim yung mga nakaraan kong quest. Kasi nga, wala pa rin namang bagong max level. So sayang lang kapag name ko to, kaya hindi ko mapapakita sa inyo yung mga bagong quest. Kasi yung natataas nung EXP binibigay nito, ayoko gamitin. Sayang naman, no? Kita nyo naman yung EXP binibigay nito, 55k. So kapag ginamitan ko pa yan ng EXP rune, pati ng EXP na relic, is papaldo ko sa level. Kaya hindi ko muna mapapakita sa inyo kung ano yun. Pero meron tayong mga bagong quest sa desert, sa Infinity Castle, tapos yung sa Infernal Castle. So huwag nyo kakalimutan yung mga yon. Kung tapos naman na kayo sa mga quest dito, pwede nyo gawin, tapos itabi nyo, claim nyo na lang kapag may bago na pong max level. So weapon and shadow synergy yung next na pag-uusapan natin mga titkuya. Ay yung shadow affinity is na po siya, yung shadow affinity nag-i-scale na po siya sa weapon level nyo. So ang ibig sabihin lang nito mga tikuya, mas sasakit palalo yung shadow nyo if mas mataas yung level ng weapon nyo. So maganda i-maximize nyo if kaya para mas sumakit yung shadow nyo, di ba? Then meron tayong bagong buff na tinatawag na weapon level. So meron tayong tinatawag na shadow level. Ngayon nagkaroon po tayo ng weapon level. So alam nyo naman siguro nagagawa ng shadow level, di ba? Tumataas yung level ng shadow, which is sobrang sakit. Ngayon, meron tayong weapon level, pero tinignan ko dito sa inventory ko, sa relics. Sabi kasi sa logs na sa bagong relic and title siya. So, tinignan ko naman dito sa wala pa pong weapon level so far sa ngayon. Di ko alam kung next update nila ilalagay yan. Pero kahit i-search nyo, weapon levels kasi yung tawag, wala, okay? So, tinignan ko din yung mga bagong title. Rush Overlord, wala din. Rush Overlord na yan, yung pinakauli. So, sa Doom Harbinger, wala din. Wala din yung weapon level. So, baka next update natin makita yan. Ewan kung gaano ka-meta yan pag nilabas. Kasi nakita nyo naman sobrang sakit ng shadow level kapag kompleto kayo. So, what if pa yung weapon, diba? Baka maging meta na yung weapon pagdating next update, no? Hindi natin sure. So last na papakita ko sa inyo mga titkuya is yung bagong talent tree or talents na makikita nyo pag level 10, 50 nyo. Okay? Yung isa dito, nandito yung weapon level. Makikita nyo yung weapon level dito. Meron ditong Master of Levels, weapon level plus 25. Sobrang taas. Okay? Sobrang taas ng weapon level. Then next is shadow level, which is maganda to, shadow level. Then yung last is yung token master. Yung token master para yan sa gacha, sa pagkakalam ko yung mga tokens. So kung hindi nyo pa max yung token nyo, pwede nyo kunin yan. Tapos mag-max kayo ng gacha nyo para mas madali, no? Kasi yung iba sa inyo baka nahihirapan. So maganda kung hindi pa po kayo max, again, kung hindi nyo pa na ma-max yung pinaka
gacha nyo, ito na yung panahon. Kunin nyo yung token master, tapos ipamax nyo. So, kinuha ko yung token master kasi nagpa-farm po ako ng slots, okay? Nagpa-farm ako ng slots para dito sa tokens. Gusto ko i-upgrade yung storage kasi hindi ko pa na-max. Kailangan ko ng 6k na Naruto Chuchu. So, maganda yung token na yun na talent para sa akin, para mas mabilis ko mag-grind. So, kailangan ko yun. So, yun lang naman lahat ng nakalagay sa logs ngayon mga titkuya. Sabi doon sa pinakadulo is magkakaroon daw ng special shop katulad nung summer shop nung kapag may mga natira kayong mga shards ata, no? Hindi ko kasi naabutan yung summer, so kayo lang nakakalam nun. Basta magkakaroon daw ng special shop katulad nung last summer kapag may mga sobra kayong mga candy shards siguro and spooky shards, doon yung magagamit. Then, yun, huwag nyo kakalimutan i-collect lahat. Sabi ko nga, huwag nyo kakalimutan i-collect lahat. Tapos may bagong dalawang title, collect nyo na lang. Ilalagay ko na lang dito sa screen. Ang binibigay lang naman yan, ticket tsaka boost bundle. So maganda yung boost bundle if kailangan nyo ng additional na boost. Pero yung ticket, konti lang naman yung ticket na binibigay, below 100 lang. So okay pa rin naman kung kailangan nyo, lalo na kung kailangan nyo mag-reset. Pero yun lang lahat ng mga titkuya so far sa bagong update na to. I recommend na mag-grind kayo ng maraming keys. Unahin nyo yung skin. Gawin basta yung skin muna yung skin muna po yung unahin nyo bago yung iba. Kasi baka makalimutan nyo, okay? Yung skin muna unahin nyo, isunod nyo yung keys. Tapos isolo nyo na lang yung Halloween raid para makapag full team kayo. 19 lang naman kailangan nyo para sa full team. Pero pwede kayo kumuha, okay? Ito marirecommend ko ha. Kumuha kayo ng sobra-sobra. Tapos pag may dumating na bagong rank, pwede nyo kasing i-upgrade yon para makuha nyo kagad yung bagong rank gamit tong mga sobra-sobra yung MR Plus na Halloween Monarch. If hindi nyo naman kailangan, okay? Kasi ganun yung bala kong gawin. Magagrind ako ng sobrang daming Halloween Monarch Plus. Siguro, hindi ko alam. Pero magagrind ako in a decent amount para meron akong pang extra views or pang extra upgrade, no? Para ma-upgrade ko kagad sa next rank. So, ganun na lang gawin nyo. And yung pinakamagandang tip na mabibigay ko sa inyo if gusto nyo. Ang problema lang, time consuming. Yun lang. Time consuming, especially kung may kasama kayo kasi mas mahirap pag may kasama, kaya isolo nyo na lang, okay? So, yun lang lahat ng mga titkuya. I hope na may naintindihan nyo naman yung turo ko or pinagsasabi ko ngayon. Medyo inaantok pa talaga ako. So, yun lang mga titkuya. Ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Bye-bye!